Mga kababayan, nakakagulat po ito nga balita, Korte Suprema ay naglabas po ng TRO para sa farm. Ibig sabihin po noon ay suspended na po ang preparasyon ng COMELEC para sa paghahanda ng farm. At sinabi din ng COMELEC na hindi po sila tiyak sa kung ano pa ang susunod na mangyari, kung matutuloy na ba talaga o talagang hindi na matutuloy ang farm. Ayan, dahil po meron pong nilabas na temporary restraining order ang Korte Suprema. Ayan, ano ba ang magiging direktang epekto po dito sa BSKE? Ito po ang ating madalas na tinatapik dito. Meron po yan, syempre. Dahil po meron TRO, matutuon po ang focus ng, syempre, ng COMELEC at ng Korte Suprema at ng gobyerno, syempre, para masolusyonan or matapos na, kumbaga ay kailangan madinig ng tama itong petisyon, kasi meron pong petisyon kaya nagkaroon po ng TRO itong barn na ito. So, aayusin nila yon, at pag nangyari yon, saka i-re-reschedule itong barn na ito. Ngayon, hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. At kapag nangyari po yon, syempre, sabihin natin December, mga ganun. Baka sa December pa po magkaroon ng election for barn. Diba? Kasi kung isipin natin yung BSKE ay talaga namang may bago ng batas at yun ay naiuuran na. Kumbaga hindi masyadong pagtutuunan ng pansin itong BSKE kasi meron na siyang schedule na sinasabi ng batas na RA 12232 ay sa November 2026. So ayun po ang magiging direktang epekto nitong TRO sa barn. Aayusin mo nila ang problema na yan bago balikan ang BSKE, yung mga petisyon. So, siyempre, pag-aaralan, after po ng problema rito sa farm, babalikan nila itong problema dito sa BSKE para desisyonan kung unconstitutional or constitutional. So, kailan kaya itong mangyayari? Maaaring malaki ang posibilidad na malalampasan na talaga itong October, na kung saan meron po dapat na filing ng COC sa October 1 to 7. So, sa madaling sabi, mga kababayan, ay kailangan munang ma-reschedule ng BARM. Kailangan munang ma-reschedule ng BARM bago pag-usapan or balikan ang mga petisyon dito sa BSKE na ito. Yun po ang ating nakikita. Yun po ay sa aking mga opinion lang. At hindi lang yun, kasi magkakaroon pa po ng malawakang rally sa September 2021. At sana hindi ito lumala, itong mga rally na ito, at hindi na masundan ulit. Kasi kumbaga ito ay maituturing na krisis sa ating bansa. Ayan. Maaaring makitang dahilan ito ng Korte Suprema para talagang ayusin muna ang BARM, tapos saka ayusin ang BSKE, na kung tutuusin nga ay meron ng talagang nakatakdang schedule ay sa susunod na taon pa naman. So, kung iisipin natin, okay, sige, focus sa BARM. Parang gano'n. Anong mangyayari? Anong magiging resulta nito sa mga petisyon? Diba? Ano sa tingin niyo mangyayari sa resulta sa mga petisyon? Katulad ng sinabi ko sa aking mga nakaraang content, kung malalampasan din lang naman ang nakatakda na sana ay sa December 1, ay ituring na lang na konstitusyon para hindi na masyado pang madagdagan ang mga problema. Kasi batas, total batas na rin naman yan. Pag tinuring na konstitusyon yan, ibig sabihin,
tahimik at magkakaroon ng BSKE sa November 2026 at tuloy-tuloy na po yun. Wala masyadong magiging problema. At isa din sa iniisip ko, no, mga kababayan, kung mauurong or ma-move na nga itong BARM ay mag-aalanganin po eh. Baka maaalanganin na po sa iniisip natin na dapat ay magkaroon ng BSKE sa December. 'Di ba? Maaaring isipin nyo mabuti. Di ba, na-move kasi dapat October 13 ang BARM eh. Eh kung na-move ng November, palagay nyo ba magkakaroon pa ng BSKE sa December? Parang imposible na po yun. So sa nakikita ko ay kailangan muna talagang pagpukusan itong problema na ito sa BARM. Habang naka-TRO nga yan, pag-iisipan at pag-aaralan yan ng Korte Suprema at alam nila na merong BSKE. Parang maisasantali talaga. Unahin muna natin to bago natin problemahin yan. Ang mga petisyon, so magkakaroon talaga ng delay. Ayan, magkakaroon talaga ng delay sa desisyon ng Korte Suprema. At kung magkakaroon man ng delay, sabihin natin na unconstitutional, mga kababayan, ay ganun pa rin naman, naurong pa rin naman. Ibig ko lang sabihin, sana kung magkakaganon, ulitin ko na naman, ay ituring na lang po na naaayon sa batas or konstitusyon dahil yan naman po ay dumaan sa legislative at executive. Ayan. Isipin natin lagi yung mas yung epekto or yung mas magandang epekto. Hindi yung kumbaga yung pansarili lang natin na kagustuhan yun kasi nagiging komplikado na po yung mga sitwasyon ngayon. Ang dami-dami na pong problema. Hindi na natin pwedeng ipilit yung ating mga iniisip na sana December 1. Diba? Parang lumalabo, no? Para sa tingin ko lang yung December 1. Kailangan unahin ang BARM. So, hindi ko na masyadong ulit-ulitin pa yan. So, ayan, mukhang hindi kailangan magmadali ng ayun ang nakikita ko, parang hindi kailangan magmadali ng SC sa pagdidesisyon dito sa BSKE. Dahil matutuon nga ang kanilang pansin dito sa BARM. Ayan, kasi priority yan eh. Hindi po pwedeng kumbaga isang tabi ang BARM. Pwede bang gano'n yun? Alam niyo kung bakit? Kasi nakagastos na po ang COMELEC. Nakagastos na po sila at ang mga papel, mga tinta, machine, yung makinarya, ay nandyan na eh. So, paano? Mawawala na yung BARM? Hindi po pwede. Paano po mangyayari dun sa mga gastos na yun? Pinakamagandang solusyon po dyan na nakikita ko ay iurong, mauurong. Parang gano'n lang po, no? Pwedeng yung sinasabi kong ito ay pali. Iba rin po yung talagang sa inyo na pwede kayo magbigay dito ng opinion. Ngayon, mag-aantay po tayo. Sa nakikita ko ay talagang doon na pupunta eh. Talagang magiging ganap ng batas or ganap naman talaga itong batas. Ibig lang sabihin ay magiging ituturing na ng AC na konstitusyon yan para hindi magkaroon ng conflict dito sa problema nito sa farm at yung mga problema sa flood control na yan. Okay, hintayin po natin yung mga magiging update nito. At talaga nagkaroon po ng biglang pagbabago dito sa ating mga inaasahan. Yung mga pinapaliwanag natin doon ay biglang nag-iba eh. Biglang talaga maghahanap ka ng pag-analyze sa naging bagong sitwasyon ngayon. Netong BARM, nagkaroon po ng TRO. At tiyak na, para maintindihan lang natin ng lubos, kapag may TRO yan, yung implementasyon suspended, pwedeng may urong, o talaga bang hindi na? Sayang naman. Kung hindi na, sayang naman yung gastos. Mas naging magastos. Grabe, ang laki-laki pong problema talaga nito. Ang daming nalalastay na pondo na pera. Kaya dapat ito ay pag gumawa ng batas
Ay, ang hirap yun. Hindi natin kasi pwedeng utusan itong mga gumagawa ng batas eh. Kasi sabi ka, andyan pa din daw yung kanilang mga personal na kagustuhan. Kaya nagkakaganoon. Kung ang batas lamang mga kababayan ay perpekto at kapag naipatupad, lalong-lalo na dito sa BSK na ito, ay hindi na question. Kasi kung perfect yan, hindi na question yan at wala na rin po siguro magpipetisyon. Or depende na rin. Baka kahit perfect yung ginawang batas na yan, ay meron pa rin magpetisyon. Dahil yung nagpetisyon ay may sarili ding intention or agenda. Dahil nga po, politika. Diba? Kaya sana isipin ng AC yung kanilang magiging desisyon dito. Ayan, yung talagang desisyon na mas papaboran ng nakakarami or yung mas ikabubuti ng nakakarami dito. Kasi nga, ang sitwasyon ngayon, magulo. Yan. Okay, na-gets po ninyo mga kababayan. Sa mga bago, subscribe. Please, comment, share ang video. Hintay tayo ulit ng update. God bless.